We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Ikanapulong sa gunsong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman karong Martes, September 12. Magdula sa 30 centavos hangtod 60 centavos ang isaka sa presyo sa diesel matag litro. Samtang moabot sa 10 centavos hangtod 40 centavos sab sa gasolina. Sa kerosene, anaa sa 20 centavos hangtod 50 centavos ang isaka sa presyo ni ini. Niadtong miaging Lunes hangtod Miyerkules, miubos na ang presyuhan sa international market. Hinungdan nga gilauman na unta ang rollback karong simanaha. Apan gianunsyo sa Saudi Arabia ug Russia nga hangtod sa katapusan pa karong tuiga ang pag-ubos sa ilang produksyon sa lana. Hinungdan nga kalitsab mikambyo ang presyuhan sa international market. Usa ka grade 4 student ang nakawatan og cellphone sulod sa City Central School sa Cagayan de Oro City. Ang suspect usa ka lalaki nga nagsuot og sinina nga tanod nga anaa sulod sa tunghaan. Busa seguridad sa tunghaan nakatakdang pahugtan tungod sa panghitabo. Ani ang report. Kini ang mga hulagway nga mikatag sa social media sa giingong kawatan nga misulod sa City Central School sa Cagayan de Oro City. Ang suspect nakasuot og face mask nga itom og nakasuot og t-shirt nga adunay sulat nga tanod. Siya ang gitudlong mikawat sa cellphone sa usa ka grade 4 student sa mong eskwelahan. Gisubay na sab sa kadagkuan sa tunghaan ang mga CCTV cameras og nakita ang dagway sa suspect. Saysay matod pa sa biktima nga kalit misulod ang suspect sa ilang classroom. According sa testimony sa bata, ningon daw ako nga kanang taga-anta kag 100. According sa bata, taga-anta kag 100 ibalhin ang kaang dito sa isa ka place. Nagpoint siya kaang. So ang bata, wala po siya malis. Tindog siya, sulod iyang cellphone sa bulsa. Ingon ko no, ang tigulang, according sa bata, ayaw sa bulsa isulod. Ihatag dito sa imong classmate, ako itong iyang friend nga, dool sa iya. So nito upod siya, iya pong gihatag. And then paghatag niya, while gisugo siya transfer sa kaang, gikuha ang cellphone dito sa isa ka bata. Ang insidente, nablatter na sab ngadto sa Kugon Police Station. Sigon sa kapulisan, nga ilan na kunong ginaimbestigahan ang mong panghitabo. Sa karon, mas gipahugta na ang seguridad sulod sa City Central School. Sa kasamtangan, aduna sila'y tulo ka mga security personnel sa may entradang bahin sa tunghaan. Careful lang ta kung maghatag ta og mga gadgets sa itong mga anak, ato pong pahimangnuan mga bata nga dili gyud mo basta-basta lang bitag talk to stranger. Oo, dili gyud siya basta-basta na motuo lang so unsay mga istorya sa mga stranger. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kapinlibo nga bakanteng trabaho ang gidalit atul sa usa ka job fair sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Baguhay lang migraduar sa senior high school si Dennis nga taga Barangay Indangan, Davao City. Apan dili una daw siya makaeskwela sa kolehiyo kay wala pay ikagasto. Maong nag-apply siya og trabaho ato sa job fair adlong Biyernes sa usa ka mall sa Buhangin, Davao City. Swerte si Dennis, sangdit usa siya sa hired on the spot isip service crew sa usa ka fast food chain. Wala kami kanang pang financial sa college manggod mo. Trabaho sa ako para makatabang. Daghan ang namasin nga makatrabaho dinhi sa gipahigayon nga job fair sa Davao City karong adlaw. Apan dili lang taga syudad ang nang-apply dinhi karon. Doon na po'y mga taga-laing lugar sama na lamang ni Muslimen nga taga Lanao del Sur ug Bidato Ali nga taga Maguindanao. Si Muslimen, kinsa graduate ug kursong criminology ang breadwinner sa ilahang pamilya. Maong namasin siya nga makatrabaho sa Davao. Nakusab daw ang ilahang utang human na ospital ang iyang igsuon.
dili sab daw paigo ang iyang kita sa pagpanagat. Nandito po ko sa sa Davao para maghanap ng trabaho para isuporta po aking mga parents, ma'am. Kasi last week pa po, galing kami ng hospital, yung kapatid ko almost 500,000 ang namin, bills namin sa hospital. So ngayon, need po namin na mag-support po sa parents ko po. Kasi widow ang nanay. Samtang si Dato Ali, kapit usab sa kinabuhi ang nagtukmod kaniya nga mga prayog trabaho sa syudad. Sa city namin is maliit lang siya, then limited lang yung opportunity doon. Then kung hindi mo ma-meet yung qualify nila, wala. Hindi ka rin talaga, mahirap ka talaga makapasok, especially kung mga backer parang ganyan. So kailangan palakasan doon. Ang maong job fair gipahigayon sa Davao City LGU sa pagkoordinar sa Department of Migrant Workers Region 11, United Filipino Global ug ubang ahensya sa gobyerno. Diin libuan ka job vacancies ang gidalit. Gawas sa lokal, doon na sa misalmot nga 14 ka Philippine Recruitment Agency sa maong job fair alang sa bakanting trabaho abroad. Gisiguro sa DMW Region 11 na saktong proseso ang agian sa mga magtrabaho abroad ug accredited ang employer aron dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa magtrabaho sa gawas. The commitments of the DMW and the government to make sure that when our Filipino worker, even before he or she decides to go out, he or she understands what are the benefits and what are the downsides of going abroad and working overseas. So basically ang ato dire nga pahigayon kay naamang puy kasagaran nga di na gyud dating mga OFW nga gusto na lang mo stay dinhi sa Pilipinas or especially diri sa Davao mao nang giamong giapil ang DOLE kay paspas pod ang ilang hiring para sa local jobs. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga moderno nga agricultural machineries nga pwedeng makatabang sa mga mag-uuma o sa sektor sa agrikultura sa Davao Region. Gibida sa usa ka Agri-Machinery Roadshow sa Davao City. Ani ang report? Sa padayong paglambo sa sektor sa agrikultura sa Davao Region, gilaraw sab ang pagpalambo sa teknolohiyang gamiton alang sa mas paspas nga proseso sa pagtanom ug pag-harvest. Busa nakig-alayon ang Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kun PhilMech, ug Korea Agriculture Machinery Industry Cooperative kun Kamico, alang sa usa ka Agri-Machinery Roadshow nga gipahigayon sa Davao City. Gibida sa maong event ang nasa 25 ka moderno nga agricultural machinery nga makatabang sa mga mag-uuma sa pagtanom ug pag-harvest sa ilang mga pananom. Tubong niini nga mapakita ang mga benepisyo sa mechanization sa farming sa rehiyon. Usa sa mga gidemo sa maong event ang ilang moderno nga rice mill ug ang gilusad nga modern corn mill. Ito po ay compact na siya, maliit. Maliit ang power, although maliit yung output niya, but this is really good for maliitan na mga corn, kung yung corn na i-mill po natin. Gawas sa mga mais ug bugas, gidemo sab dinhi ang ilang multi-crop lifter alang sa mga high-value crops sa Davao Region sama sa durian. Gamit ang maong makinarya, dili na kinahanglan pa nga mukatkat sa punuan sa durian ang tig-harvest. Mas paspasasab ang pag-pruning o pag-monitor sa matag punuan sa durian. Og luwas usab sa peligro ang tig-harvest. We are now, I think, the final stage to be commercialized in the Philippines. The lifter we brought here in Davao because there's a lot of orchard, especially durian. As far as I heard, the Philippine government needs to export a lot of durians to other country. Aduna na say training nga gipahigayon alang sa mga mag-uuma sa kung paunsa ang paggamit sa maong makinarya. Gani, ginatuki pa sa Department of Agriculture kung paunsa mamahimo kining available alang sa mga mag-uuma. We do it by the percentage. We are in the 60-40. 60 are very adaptable na sa mechanization. The 40%, medyo hesitant pa silang mag-mechanize. For one thing, hindi sila marunong operate. Another thing siguro is resistance to change. Another reason is kung mag-mechanize sila, yung iba mawawala ng trabaho, yung mga ganon. Mga typical na mga ano. Pero definitely, we have to go in that direction. Kasi all the rest of the other nations are into mechanization of their farming industry. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Priso ang usa ka lolo sa General Santos City human matud pa ng hikap og kinatawo sa usa ka 6 anyos nga batang babayi. Anyang report.
Balhog karon sa prisuhan ang 70 anyos nga si alias Ben human kini gireklamo og pagpangmolestya. Matud pa usa ka 6 anyos nga babayi nga iya lang sabsilingan sa Barangay Kalumpang General Santos City ang iyang gitunulan og 25 pesos. Dayon iyang gihikap ang kinatawo sa bata. Nahitabo matud pa kini duol sa dayk sa maong barangay asa nagadula ang bata ni adtong higayuna. Dihang nakauli na ang bata, misumbong matud pa kini sa iyang kabanay. He offered money pero aside from offering money, minamanipulate kasi minor nga and in exchange of touching her private part. Depensa sa suspect, hubog matud pa siya ni adtong higayuna. Wala ka kohebalo ma'am. Dito sa trabahoan ma'am, nag-inom Pag uli na ko, hubog ko kayo. Sinabi niya na under the intoxicated liquor, that is aggravating offense yun sa part niya. Nag-atubang karon ang dinakpa na og kasong rape ilawom sa RA 7610 kung child abuse law. Hangyo sa suspect ngadto sa banay sa biktima. Nainaot unta na pasayloong ko nila o kay wala ko mahibalo sa ako gibuhat. Samtang ginahulat pa ang mga resulta sa medical examination sa bata. Nakatakda sab kining ipailawom sa psychosocial intervention. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Padayong gibantayan karon sa Pag-asa ang duha ka low pressure area nga anaa sulod og gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA na matikdan sa gilayong 875 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon nga anaa sulod sa PAR. Ang ikaduhang LPA ang namatikdan sa gilayong 1,960 kilometers east-northeast sa eastern Visayas. Ang trough o extension sa LPA nga anaa sulod sa PAR ang magpaulan sa Batanes ug Babuyan Islands sumala sa Pag-asa. Nagpabiling ubos pa ang tsansa sa mong LPA nga mahimong bagyo. Sa karon, hanging habagat ang nakaapekto sa Mindanao, samtang lauman ang localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini hangtod sa hapon nga mas halapad na ang makasinati og ulan. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar. Hinungdan nga mag-igmat sa hulga sa baha o landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ang gimahal nga love team nila Monique ug Carding sa pelikula ang subling masaksihan sa TV adaptation nga GMA Telebabad nga magsugod na karong gabi pagkahuman sa 24 oras. The long wait is over mga kapuso, magsugod na ang gikahinamang TV adaptation sa action-packed drama series nga dunay sagol kilig ug paghigugmaang Maging Sino Ka Man. At ang si Monique sa karakter ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza ug Carding sa karakter ni Pambansang Ginoo David Licauco sa world premiere sa Maging Sino Ka Man unyang alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Usa ka siopaw vendor sa Zamboanga City kinsa nag-viral sa social media gumikan sa pagsuot og usa ka superhero costume samtang nagabaligya ang gipasidunggan sa USAID o United States Agency for International Development og tungod sa pagtabang ni ini sa mga out-of-school youth. Ato siyang ilailahon sa report ni Efren Mamak. Tuig 2022, una natong nailhan ang vendor nga si Said Sharif Daham. Kinsa mikuha og atensyon sa social media gumikan sa iyang estilo sa pagpamaligya og siopaw sa Zamboanga City nga nakasuot og costume sa usa ka superhero. Gani ginganlan siya nga si Spider Pau. Wala magdahom si Said nga ang iyang diskarte sa pagpamaligya mo-click di ay sa mga mamalitay, ilabi na sa mga bata. Fortunately, pinalad tayo na nakuha natin yung mga kiliti ng madla, especially Zamboangueños, bata, matanda. Then doon nag-start po unti-unti kasi actually siopaw lang po talaga yung benta dati. Pinaagi sa iyang diskarte, nakapundar si Said og usa ka mini restaurant sa Barangay Baliwasan. Gawas sa produktong siopaw,
na maligyasab sila og mga best-selling food sama sa pastil rice o kanon nga gibutangan og sweet and spicy ground chicken isip toppings nga halinon sab. Gibutiyag ni Said nga usa-usab siya ka out-of-school youth nga nakahuman sa high school. Busa, nahimo sab niyang inspirasyon nga tabangan ang uban pang mga out-of-school youth aron mahatagan og panginabuhian. Sa karon, ana sa napulo ka mga out-of-school youth ang iyang natabangan nga iyang mga trabahante sa iyang mini restaurant. Thankful ako sa kanya kasi meron din akong anak na nag-aaral tapos dinulungan niya ako, nakapasok ako dito. So thankful ako sa kanya. Tungod niini, nailhan si Said sa ubang nasod ug ning bagulang. Gidayig siya sa United States Agency for International Development o USAID tungod sa iyang pagtabang sa mga out-of-school youth. Kaya collab kami ni USAID dahil same yung aim ni Spider Pau tsaka yung gusto ng USAID na bigyan oportunidad ang mga out-of-school youth. Second chance opportunity. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa atong bisto karong buntag, atong nakahinabi ang cast sa Love Before Sunrise nga sila Dennis Trillo, Bea Alonso o Rodjun Cruz. Makisayod kita sa angay atangan sa serye sa akong pakiginabi kanila dinhi sa bisto. Mga kapuso, this morning atong makauban ang cast sa much-awaited GMA drama series na Love Before Sunrise. Makakasama natin ngayon no other than Mr. Dennis Trillo and Ms. Bea Alonso with Mr. Rodjun Cruz. Morning sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo. Alright. Ngayon, pag-usapan naman natin itong upcoming GMA drama series nyo na Love Before Sunrise. Sino ba mga karakter na dinadala nyo at ano ba yung unique na timpla ngayon this time around? Mr. Dennis. Ako naman. Ginagampanan ko yung role dito ni Atom. Isa siyang ordinaryo na tao na may extraordinary na love story. Kwento nila ni Stella kung paano nila paglalaban yung pag-iibigan nila kahit na napakaraming kumahadlang. And dito mapapanood yung journey na yung kung paano nila ipaglaban yung sa tingin nila pag-ibig na nararapat para sa akin. Ms. Bea. Ako naman ang gumaganap ng Stella. Isa akong breadwinner dito, so maraming makaka-relate sa mga kababayan natin. And so, ang dinadala naman ng character ko is picking between her dreams or love. So ano bang mananaig yung puso o yung utak? Rodjun. Ako dito syempre si Rico Domingo, ang kuya ni Stella. Si Rico Domingo, sobrang mahal niya yung family niya. Mama's boy siya, pero medyo barong-bari talaga siya. Malaki din yung pangarap niya para sa pamilya niya. Kaso yung mga decisions niya, yung mga sablay. Alright. Ms. Bea, recently usap-usapan at naging viral yung engagement mo with Dominic Roque at napaka-init na pagtanggap ng ating mga kapuso sa iyong personal na buhay. Kumusta ba? Anong nararamdaman mo? Siyempre masaya. Masaya dun sa overwhelming reception nila. Masaya na nakikiselebrate sila sa happiness namin. Sir Dennis, yung mga stint mo sa TikTok, ano yung, saan ba humuhugot? Parang naisip ko lang na i-share. Siguro, kasi naisip ko dati na hindi talaga para sa akin yung TikTok. Hindi ko kaya magpa-cute, hindi ko kaya sumayaw. So gagawin ko lang nakakatawa, at least mas madaling tanggapin yun. Rodjun naman, siyempre, viral din yung mga TikTok stints mo na may mga pasayaw-sayaw. Sample naman! Master! May sample ako pero kasama si Dennis. So ano yung story nun, Rodjun? Hindi kasi, siyempre nung pandemic kasi, di ba, syempre nag-start pa lang kami ng family. Then, syempre nung pandemic, aminin natin parang lahat tayo medyo nalungkot kasi hindi natin nakikita yung bawat isa. So doon ako nag-start ng TikTok para kahit paano nakakapagbigay kami ng positivity sa mga tao sa paligid namin. At the same time, bonding na rin namin ni Dayan. Si Dayan kasi mahilig din talaga sumayaw. This time, imbitahan nyo mga kapuso natin all over Mindanao to watch Love Before Sunrise. Hi mga kapuso, iniimbitahan po namin kayong manood ng bago naming teleserye, Love Before Sunrise.
of course, dito lang sa GMA. Malapit na po this September na. Alright, dagang salamat Bea, Dennis, and Rodjun for visiting Cagayan de Oro City. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapin 2,000 katao ang patay, samtang libuan ang samdan, human gitayog og magnitude 6.8 nga linog ang Morocco. Makitaan sa video ang pagtayog sa pinakakusog nga linog nga anaa sa magnitude 6.8 sa Morocco ni adtong Biyernes sa gabi. Sa kalisang sa mga tao ang nag-ihay kini og dagan sa nagkalaing-laing direksyon. Hangtod nga nangahulog na ang mga debris sa mga gambalay nga naguba ug daw miulbo ang abo gikan sa yuta sa kakusog sa linog. Ingon ani kakusog ang maong linog nga mikalas og kapin 2,000 ka mga kinabuhi samtang gatusan ang nasamdan nga ginatambalan karon. Daghan sab sa mga gambalay ang nahugmak ug libuan ka pamilya ang nawad-an og balay. Hangtod karon ang nagpadayon ng search and rescue operation sa mga nahugmak nga gambalay. Kini namatod pa ang pinakagrabeng kalamidad nga nasinati sa Morocco sukad tuig 2004. Mikalas og napulo ka kinabuhi ang halapad nga pagbaha sa Greece. Kini ang satellite image sa grabing pagbaha nga nasinati sa Greek town sa Palamas, Karditsa sa Greece nga mikalas og napulo ka kinabuhi. Kini epekto sa grabing pag-ulan nga hatod sa bagyong Daniel. Grabing naapektuhan ang mga lugar sa Palamas, Kuskinas, Agia Triada ug Metamorphosis. Matod sa ilang meteorologist nga ang storm Daniel ang pinakagrabing migo sa nasod sukad 1930. Bisan ang epekto sa grabing kainit ug wildfire nga nasinati sa nangaging bulan sa tag-init, ang gibanla sa grabing pagbaha nga hatod sa bagyo. Kanhi pulis sa Cotabato City arestado atol sa buy-bust operation. Kapin 7 million pesos nga kantidad sa droga na kumpiska gikan sa sospek. Anya ang report ni Jess Tony Humamil. Mukabat sa kapin usa ka kilo sa gituhang shabu ang nakumpiska sa mga personahe sa PDEA BARM gikan sa usa ka kanhi pulis atol sa buy-bust operation sa Purok Bulawan, Barangay Mother Bagwa 1, Cotabato City. Gilang dinakpan nga si Nelson Calles Sali, 54 anyos, nga kanhi na destino sa Cotabato City. Dugay na matod pang ginapanidaan sa otoridad ang maong suspect. Nakatanggap po tayo ng reports from our concerned citizens 4 months ago, kaya po talagang minamanmanan natin itong suspect natin. Gawas sa droga, nakuha sab gikan sa suspect ang pipila ka armas, sama sa .45 na ringko o .38 caliber revolver. Sagad matod ba nga nagapahigayon og drug trafficking activities si Sali sa pipila ka lugar sa Maguindanao del Norte ug Cotabato City. Sumala sa PDEA BARM tuig 2017, nadakpan sab ang maong suspect sa pagpamaligi ag gihapon og droga. We're very lucky and fortunate tayo dahil po napigilan natin yung distribution ng kamantak-mantak na dami ng illegal na droga. Sa karon anaa sa PDEA BARM Jail Facility ang suspect nga magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions. Parayon pang ginapangita sa PDEA BARM ang nakaikyas nga kauban sa suspect. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka pawikan nga dunay sakit ug na-stranded sa baybayon sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang girescue sa mga otoridad. Gilayong giteman o gimonitor sa usa ka hatchery facility sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City ang usa ka juvenile hawksbill sea turtle nga napalgan sa usa ka mananagat sa baybayon sa Barangay Limaong. Matod sa Office of the City Veterinarian, walay nakitang fish hook sa maong pawikan atol sa radiology examination apan adunay impacted fecal matter ang nakitaan sa maong pagong matod pa ang hinungdan nga nagkasakit kini. Busa dali kining gitambalan o gipakaon una kini buhian sa kadagatan. Matod sa DENR, ang maong klase sa pawikan gikonsiderang usa ka critically endangered species kung asa miubos na sa 80% ang populasyon niini sulod sa milabay nga napulo ka tuig. Kapin 20 ka hektaryang aluna sa kabukiran sa Socorro, Surigao del Norte ang gilamoy sa grass fire. Sumala sa Bureau of Fire Protection Socorro,
Nagsugod matud pa ang sunog sa kabukiran sa barangay Pamusaingan pasado launa sa hapon adlawng Domingo ug mikuyanap kini sa sitio Carbon. Paspas matud pa nga mikuyanap ang kalayo tungod sa tungod sa mga uga nga sagbot. Gibana-bana ang anaa sa 25 ka hektarya sa luna ang nasunog. Alas 7 na sa gabi idihang nakontrola sa kabumbiruhan ang kalayo. Swerte nga walay na angol atol sa itabo. Gani pipila ka mga pananom o usa ka farmhouse ang naapektuhan sa sunog. Sa karon ginatanaw pa sa kabumbiruhan ang posibleng hinungdan sa kalayo. Sa Facebook post ni Socorro Mayor Riza Timkang, kini na matud pa ang usa sa pinakadakong sunog nga natala nila sa ilang isla. Mapasalamaton sabi kini sa panagiusa sa matag ahensya ug sa publiko sa nahitabong sunog. Tungod sa kainit karon sa panahon, sana para malikayan ang nagkadahiyang panghitabo sa sunog sa mga grass fire o sa tabalayman nga sunog na ang kanang magmatkon ang atong usag-usa. Sugod na sa atong kaugalingon sa atong panimalay para malikayan nato ang panghitabo sa sunog. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.